Magandang buhay sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. So sa ngayon ay pag-aaralan natin ang dalawang bahagi ng pananalita na naglalarawan. So pag-iisahin ko na dito sa isang video para dire-diretso yung inyong pag-aaral. As a review para sa aking mga mag-aaral. Ayan. So unahin natin ang bahagi ng pananalitang naglalarawan. So una ay ang pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan lamang sa pangalan at panghalip. So ito ay mga salitang naglalarawan lamang sa pangalan at sa panghalip. Halimbawa, ang mga bata ay masayahin. So ang salitang naglalarawan ay masayahin at ang salitang inilalarawan nito ay ang mga bata. So yan, naintindihan po? Ayan. Ang pang-uri ay mayroong dalawang uri. So, ang pang-uring pandarawan at ang pang-uring pamilang. Ang pang-uring pandarawan ay naglalarawan sa kung ano yung nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan at nararamdaman natin. Maging ang mga ideya natin kung paano natin ito ilarawan. Halimbawa, ang bulaklak ay maganda. So, ang salitang maganda, ang salitang naglalarawan na kung saan ginamit natin ang ating, kumbaga sa English ay tinatawag, o sa science ay tinatawag natin sense of sight. Kasi ginamit natin ang kung ano yung nakikita natin sa bulaklak. Kung saan ito ay maganda. Okay? Ang pangalawa naman ay ang pang-uring pamilang. Nagmula sa salitang bilang. Nang ibig sabihin ay ito ay naglalarawan sa dami o bilang ng pangalan. Halimbawa, maraming bulaklak sa aming hardin. So, ang ginamit natin pang salitang naglalarawan ay marami. At ang inilalarawan niya ay ang bulaklak. Naintindihan po ba? So, yan. Ang dalawang uri ng pang-uri ay ang pang-uring pandarawan at pang-uring pamilang. Sunod naman ay ang kaantasan ng pang-uri. So, meron naman tatlong antas ang pang-uri. Pag sinabi nating antas, ito yung level ng kung paano natin sila ilarawan. So, kumbaga sa English, may tinatawag tayong level 1, level 2, at level 3. So, meron din tatlong antas ng pang-uri. Ang lantay, pahambing, at pasukdol. Isa-isahin natin. Ang kaantasan ng pang-uring lantay ay naglalarawan lamang ng isang pangalan. Okay? Isang pangalan lamang. Halimbawa, ang bahay na ito ay mataas. So, yan. Ang ginamit nating pang-uri ay mataas at ang inilalarawan nito ay ang bahay. Isang bahay lamang. Sunod naman ay ang pahambing. Ang pahambing naman ay naglalarawan ng dalawa o naghahambing ng dalawang pangalan. Maaaring magkatulad o maaari namang magkaiba. Ang pinaghahambing ng pang-uri o ng salitang naglalarawan. No? Halimbawa, kapag sinabi natin magkatulad, halimbawa, si Ana at si Bella ay magkasing tangkad. So, ang ginamit natin na pang-uri ay, o salitang naglalarawan ay, magkasing tangkad. Inilalarawan niya si Ana at si Bella. Ayan, naintindihan po ba? Samantala naman, kung magkaiba naman ang level ng paghahambing, halimbawa, si Ana ay mas matangkad kaysa kay Bella. So, ang ginamit natin dito ay ang salitang mas matangkad. So, dinadagdagan natin ng katagang mas, o higit pa, o higit na, ayan, ang mga salitang naglalarawan. Okay, naintindihan? At makikilala natin na ito ay magkaiba kung gagamit tayo, o kapag gumagamit tayo ng salitang kaysa sa. Yan, so naintindihan po? Sunod naman ay ang pasukdul. Ang pasukdul naman ay naglalarawan ng tatlong pangalan. Okay? Tatlo o higit pang pangalan. Or isa laban sa marami. Halimbawa,
Si Marie ang pinakamatalino sa kanilang klase. Okay, so ang ginamit natin dito ay ang pinakamatalino. So, paano natin malalaman na ito ay pasukdol? Kung gagamit tayo ng mga katagang pinaka, napaka, sobra, lubha, ubod ng, at marami pang iba. Yan. So, ibig sabihin siya ang natatangi sa lahat. Yan, pasukdol. Okay po, naintindihan? So, yan ang tatlong kaantasan ng pang-uri ang lantay, pahambing, at pasukdol. Ngayon naman ay tumungo tayo sa isa pang bahagi ng pananalitang naglalarawan. Ito naman ay tinatawag nating pang-abay. Ang pang-abay naman ay salitang naglalarawan sa salitang kilos, pang-uri, at kapwa niya pang-abay. Okay? Uulitin ko, ang pang-abay ay naglalarawan ng salitang kilos, pang-uri, pandiwa, pang-uri, at kapwa niya pang-abay. So, meron din itong tatlong uri ng pang-abay. Ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamanahon. So, isa-isayin natin ang iba't ibang uri ng pang-abay. Unahin natin ang pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasabi kung paano ginawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Okay, halimbawa, tumakbo ng mabilis ang bata. So, ang salita naglalarawan dito ay ang mabilis. At ang salitang inilalarawan niya ay tumakbo. Kung saan ito ay salitang kilos. Yan. Sunod naman ay ang pang-abay na pamanahon. Pamanahon mula sa salitang panahon. Ibig sabihin, ito ay nagsasabi naman kung kailan ginawa ang kilos. Kailan ginawa ang kilos? Sumasagot ito sa tanong na kailan. So, halimbawa, pupunta kami sa parke mamaya. Pupunta kami sa parke mamaya. So, ang salitang naglalarawan dito, ang pang-abay na pamanahon dito ay ang salitang mamaya. Okay? Dahil, kailan kayo pupunta sa parke? Ang sagot ay mamaya. Maaari din natin gamitin ang mga salitang ngayon, bukas, at magpakailan. Ngayon, bukas, kahapon, mamaya, kanina, noong nakaraang araw, noong isang gabi, noong isang taon, noong nakaraang buwan, at marami pang iba. Okay, tumungo naman tayo sa ating panghuling pang-abay, ang pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan naman ay nagsasabi kung saan ginawa ang kilos. So, sumasagot ito sa tanong na saan. Okay? Sumasagot ito sa tanong na saan. Okay, halimbawa, pumunta kami sa parke kanina. So, ano ang pang-abay na panlunan doon? Ang sagot ay sa parke. Dahil doon ginawa ang kilos. Okay? Sa parke. Maraming mga lugar na maaaring gamitin para sa pang-abay na panlunan. Okay? So, ayun lamang. So, naintindihan po ba? Ano nga ulit yung dalawang bahagi ng pananalitang naglalarawan? Ang pang-uri at ang pang-abay. Para silang naglalarawan, ngunit magkaiba ang kanilang mga inilalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan lamang sa pangalan at panghalip. Samantala, ang pang-abay naman ay naglalarawan sa salitang kilos o pandiwa, pang-uri at kapwa niya pang-abay. Okay? So, ayan lamang sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo kay Teacher Annabel. Paalam! Bye! Magkita-kita tayo sa ating susunod na aralin. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ni Teacher. Ayun lang, paalam na. Bye!